Network Entertainment. One, two, three. Yan, welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang yung resident macho next door. At kasama natin sa episode na to, walang iba, Jasper Reyes from the 25% Podcast. Hi, Yo, Jas. what's up? Alam mo ba, O ano, um, pasabog ka agad ah. gusto ko agad i-share no? Oh. Di, kasi galing akong kasi ako ay isa ng part na ako ng technical difficult team ng Cool Pals. So, Okay. yun yung tawag sa mga tech. Okay. Ngayon, nag-open mic ako, tapos may isang lumapit sa akin na audience, sabi niya, Sir, sabi niya gano'n, Sir Jasper, listener po ako ng Machong Chismisan. Kayo po yung nag-isa. puta. Natawa ako kasi na-recognize ako pero hindi sa sarili kong podcast. Pero okay na din. Pupunta na doon, pre. Pupunta na doon. Or, Hindi ko na siya nakausap Sabihin ko sana sinabi mo na lang yung podcast ko, no? o kaya sana sinabi mo, sir, listener mo ako. Ano siya? Ano nyo? Patreon nyo. Uy, Patreon. Oo. Cebuano siya Nalimutan ko yung name niya. Pero kung sakaling mapapakinggan niya to, yun. Nice meeting you. Ewan ko kung galing pa siyang Cebu that time. Baka, Pero sabi niya uwi pa daw siya konti lang naman yan. Either si Darwin Busuego, si Jun Magpuyo, si Jimbo, si Camille Licerio, si JM Kayabyab, si Marge D, si Joe Ian Marevilla, o kaya yung Hobby Podcast. Pero hula ko, hindi si Camille Licerio yan kasi hindi naman taga Cebu yun. Ibang bansa. Baka si Darwin Busuego yan o kaya si Jun Magpuyo. Imposibleng si Len Mackenzie yan. Okay, Kasi, lalo na. Hindi, di ba? Pero, alam mo pre, mas matindi kung si Kitorific PH yan. Si Pre, Kitorific. tagal tayo hindi nag-record, di ba? May napansin ka ba? Pare, may lumalabas na leeg sa akin ngayon. Oo nga Then, nung kita naman tayo, may leg ka ba nun? Parang mayroon naman Yung 20 pounds na kasi nawala sa akin sa tulong ng Kitorific PH. Yan, Grabe. check out niyo lang yung Kitorific PH pare sa nasa ano nga pangalan nito? Grab. Nasa Grab yan kung nasa Metro Manila kayo, or check out niyo lang yung Instagram nila or yung Facebook page nila. Anyways, kinilig naman ng konti yung tumbong mo nung nasabi niya. Oo. Kasi parang sa lahat ng mga shows tsaka open mic, 2 beses pa lang siya nangyayari. Tapos alam mo, ito nakakatawa Kasi laging nung unang nangyari sa akin, Uy, Sir Jasper, listener po ako ng Kislot po. Takin, hindi ko na lang podcast Hindi pre, susunod na yan. Ayun na, ako na. I-claim na natin. Baka mauna pa yung Pinay-Mimiology podcast. Uy, shoutout sa mga tropa natin sa Pinoy Memeology Podcast. Meron na silang sarili nilang tahanan ngayon. So, oo nga nakakatawa. Sobrang proud. Ang susunod diyan, pre, 25% podcast na naglalabas ng episode tuwing tuwing kailan ko gusto Wala siya. Yun ang pinakamaganda, mga guys. Makinig kayo ng 25% podcast. Naglalabas kami tuwing gusto ko. Labo no? Ay, no. Pero pare, congratulations. Kikilaim ko na. Susunod, pre. Ako na, no? Oo, 25%. Uy, listener on 25%. Ano nga ulit pangalan mo, sir? Hindi naman nakilala, no? Ay, Uy, teka, pare, speaking. Nasaktan ka nung nangyari yun? Nasaktan na natuwa ba? Ganun ba yung naramdaman mo? Hindi natuwa na nasaktan. Parang mas lamang naman yung natuwa. Hindi naman, kasi nga siguro nasanay na din ako na pag nare-recognize ako. Minsan yung iba, sa Cool Pals din ako na, Cool Pals, So, pero parang okay lang. Parang, yun nga, sabi mo, parang darating din tayo dun. Oo. Pero parang may kilala ako medyo nasaktan nitong mga nakaraang araw. Yan, sino yan? Si, Miss Andy Eigenman. Ay, oo pala yung issue nila, no? Oh, nauso ang hot pink na background sa text dahil kay Oo nga pala. Andy Eigenman. Alam mo yung history nun? Hindi pala niya sinadyang hot pink. Ano dapat daw yun? Yun yung default. Di niya alam na pwede Bota ka na. Anong magawa Probinsyano siya hindi niya alam yun. Gago. Uy, alam mo ba pre? Kaya ako naman magkikwento sa'yo. Merong lumapit sa akin
Sinabi sa akin, "Uy, Makoy, may sinihan na ba sa San Rafael, Bulacan?" Sabi sa akin. Tangina. Dumikit siya sa akin, pre. Mga 2 tao na yung nagtatanong na, ay, may, ano pala, hindi pala San Rafael. May sinan pala sa Baliwag, Bulacan. Yun ang sinabi sa akin dahil sa'yo, gago ka. Dun sa sinabi mo dati dito sa episode na to. Anyways, balik tayo. So, ikaw pare, matagal ka na may jowa, di ba? 3 years na kami. Mga 3 years. Anong gagawin mo kung yung jowa mo ay may best friend na opposite sex? Okay lang ba Parang sa'yo? sa akin parang hindi eh. Ay, hindi. Hindi, Hmm. parang okay lang kasi kung matagal na silang magkakilala pala. Ayun, kung nauna sila doon sa relasyon mo. Oo, Medyo oo, acceptable. oo, tsaka bilang lalaki naman, alam mo naman kung may mali eh. Eh So paano kung dapat yung ka-close mo din yung totropahin? Pare, yun ang ganda ng sagot mo. Yan ang hindi ko pa oo. nasasagot na tanong. Yan ang hindi ko pa naririnig na sagot. Ang talino. Iko-close mo ngayon si best friend. Hindi ikaw, dapat siya yung lumapit. Dapat. Pero dapat on the Baliktad. defense ka, 'di ba? Parang part ng Mm. defense mo 'yun. 'Di ba nga ang sabi, the best offense is defense. So tropahin mo siya na kahit pa paano Pwede mag-exert rin, ka, oo. o hihintayin mo nga anong mas gagawin mo? Hihintayin mo na siya ang mag-close sa'yo, o ikaw dapat ba umatake ka na dapat tropahin mo na siya? Kahit ano, kahit Kahit ano sa ano. dalawa ako. Basta dapat magkaroon kayo ng relasyon Yung nung lalaki. lalaki. Para Pero threesome na. Joke lang, joke lang. Pero ang gagawin mo, pre, puta, kung kamukha ni Sam Milby o kamukha ni Derek Ramsey yung guy best friend nung jowa mo. Kasi technically, yung relasyon ni Philmar Alipayo sa ni Andy, hindi pa sila mag-asawa eh. Jowa-jowa pa sila eh. Live-in eh. Ay ano, um, Pero may anak sila, di ba? may anak pero yung engaged. Engaged pa lang sila. Engaged na. Kasi technically, parehas Tisay eh, di ba? Tisay si Andy Oo. Eigenman. Tawagin natin siyang Actually, umitim na si Andy eh. Pero parang yung hindi siya pagka-itim maitim. niya, yung mapusyal Mapula. siya eh. Mapula eh. Kasi pare pag Ito tisay, hindi maitim. ka mangingitim, di ba? Magiging either pula ka o magiging... Mapula ka lang. Hindi tayo katulad natin ng mga mahihirap. Puta pre, nagiging gray tayo eh. Parang si Donald Trump. Donald Trump. So ito si Andy, since siya yung maliit na tisay, tawagin natin siyang TL. Tisay liit. Okay. Yung isa naman, yung tisay din yung best friend ni Philmar Alipayo, di ba? Mm. Matangkad. Tawagin natin siyang Titi. Tisay tangkad. Ang ina. Hindi yan, wala mo bastos doon. Si Pwede TL, saka TM si eh. ay, TL, Tisay matangkad. TM. Titi na lang. Sige, In TT na true lang. machong chismisan fashion na lang. Ikaw, hindi naman natin masasabing bad looking si Tite, di ba? Bukod sa ngipin niya. Pero Pangit ba okay yung naman. ngipin? May circulate lang na, siguro lumang picture niya na parang, Pre-braces area siguro, ganun. parang may ano eh, ngima yung ngipin. Ano yung nima? Ano yung nima? Kung hindi na alam yung ngima, yun yung dilaw sa ngipin mo pag kinuskus mo ng kuko, tapos Ay, may yun ba dilaw. tawag doon? Tapos pag inamoy mo, nakaka-addict. Pero ang baho niya. Ano yun, pre? Tawag dito, formal term ba yun o kanto Hindi ko alam. word yun? Hindi ko alam. Basta alam ko lang simula ng bata ako na ganun na. Mag-toothbrush ka na nga doon. Dahil mo ng ngima. So, okay. Sige, so, para doon sa mga hindi nakakalam, yun nga, yung magjowang yung engage, ano bang tawag doon? Mag-fiancé, yan. Sensei, Yung mag-fiancé na si Philmar Alipayo saka si Andy Eigenman, nagpatutsadahan sa social media. Nagsimula ito kay Andy no, nag-post siya ng series of barrage na Oo. parang nagsasabi na ito yung nararamdaman niya. May ahas reference pa nga, 'di ba? May ahas Mm, reference. parang Parang meron lyric. pang graphics nung ahas. Nagsimula ito dahil nga si Philmar may best friend na 10 years na daw na babae. Parang ang pinaka-foul para sa akin dito yung may tattoo na matching eh. Nga eh. 224. Kumagets yun eh. Ako ang basa ko doon, either sobrang tapang ni Philmar para makipag-couple tattoo siya sa isang good-looking girl or napaka-bobo niya para hindi niya alam na offensive yon para sa partner niya.
Feeling ko magmamatter din yung ano eh, yung tangin na maging racist ako nito eh. Dahil taga-probinsya siya eh, alam mo yun, parang siguro Alam ko yung gusto mo sabihin, di mo lang tinuloy. kasi tangin na eh. Pero hindi 'di ba, parang magmatter siya kung siguro hindi talaga di niya talaga alam or masyado siyang bobo nga para para hindi niya malaman na offensive yun para kay Andy. So ikaw, leaning ka dun sa medyo tanga si Phil para hindi Para niya sa akin, maisip. para sa akin, no. Feeling ko kasi ang ano ni Philip, though mali yung ginawa niya, pero pakiramdam ko lang naman sa kanya is para siyang napaka, ano niya eh, mabait siya eh, para sa akin eh. Sige, ayun, yan, maganda. Actually, doon ako papunta eh. Mm. Huwag na nating tawaging tanga, Mm. naive. Oh, yun, naive Mas siya. naive. Kumbaga, since parang sa kanya, sabi mo nga na laking probinsya si laking probinsya si Pilmar, baka hindi niya naiisip yung repercussions ng action niya. Oh, Kumbaga, tropa-tropa lang talaga. Pero di ba may kasabayan sa internet, imposibleng hindi oh, nag-ano, pero ewan ko din. O sige, ikaw, pre. Pa... Total, laking probinsya ka rin naman, Diyos eh. Tangin na, taga Batangas ka lang eh. Ay, taga Batangas ka eh. Ay, nako. Ikaw nga lang yung... Alam mo ba, naalala ka namin ng weekend pinag-usapan ka namin ng weekend ng misis ko. Oo. Tangin na, hindi ko Bakit? imagine na mayroong vegan na taga Batangas. Batangas, no? Nga, no? Buti Ay, hindi ang kayo ganda. naapi dyan, pre. Kaya gusto ko mag-guest dito, eh. Nakakabuo ko lang ano, eh, material palagi, eh. Ay, sulat ko yan. Ako lang po ang nag-iisang vegan sa Batangas, sa buong probinsya ng Kakala, ang Batangas. ganda. Tatanong ng misis ko, ay, kinuwento ko, alam mo ba si Jazz, vegan siya. Sabi ng misis ko, tangin na, vegan, taga Batangas. Ano Ah, kakainin niya dun? di ba, ano nga siya, mas madami. Parang kasi puro gulay lang dito. Pero yun nga, sige, since laking probinsya ka, regardless, di ba, along male culture, mag-iisip ka pag magpapatato ka, lalo na kung tutupor na ang ibig sabihin daw pala ng tutupor ay together, ano yun? Together, Today, 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 tomorrow, forever. forever. Oh. Baka hindi niya nga din alam ibig sabihin nun, eh. Yun na lang, pre. Yun ang Phil, kung nakikinig ka dito sa podcast na to, pag ginaway ka na, ay, yun ba ibig sabihin nun? Hindi Sorry. ko alam. Yun ang best na palusot doon, pre. Sorry. Hindi ko, ganun ba magsalita Hindi si ko Phil? din alam eh. Medyo racist ka dun mo kay pare ah. Gago, hindi racist tawag doon. Parehas naman kami Pilipino eh. Nag-assume tayo na ganun yung accent niya. Tangina. Porkit may ka, porkit taga dagat sa maitim, ganun na magsalita. Sorry. Ay nako, Phil. Pogi niya kasi din eh, no? Pogi ba si Phil? Kasi sayang wala tayong female perspective dito eh. May resource person ka ba diyan? Pwede mo tanungin yung girlfriend mo na kung gwapo ba si Phil? Gwapo ba si Phil yung Ayan hindi guys daw? ha. Tangina, pumangit yung itsura ng girlfriend ko. Tinanong ko po. Ay, di, in fairness ha, pare, yung katawan niya maganda. Hindi natin Ah, maalis sa kanya yun. feeling ko ano eh, gwapo siya sa puti. Kaya lang, yun nga, papasok natin yung exotic card. Yan, oh. Kaya lang a-apply kay Andy Eigenman yung exotic card. Alam mo bakit? Kasi kahit tisay si Andy Eigenman, laking Pilipinas siya, pre. So yung exotics na yan, sobrang common yan. Yan yung mga tipong kasama niya sa bahay. Ay, gago. Tangina. Hindi kasi syempre, yung mga kasama niya sa bahay, mga Driver. Hindi! De, joke lang. Hoy, puta, wala akong sinabing ganun. Ang ibig ko sabihin na kasama niya sa bahay, ganyan yung itsura ng mga kapwa niya Pilipino. Okay. Sorry. Ang inon Bakit? to, gago to Bawal si ba maging Jasper. driver? Bawal ba maging driver? Hindi, no, wala naman tayo sinasabi. Okay. Kala ko bawal eh. Kasama niya sa bahay kasi nasa Pilipinas siya. Kumbaga, Mm, parang yung exotic card, umi-epekto yun. Sa katulad ni Titi, ni Tangkad pangkad, Tisay. oo. Tisay Tangkad na laking US, na parang tayo. Tayo mga Pinoy, puta, yung mga nakikita nating Tisay, gandang-ganda tayo, pero ang totoo, yan din yung mga kasama sa bahay ng mga taga-ibang bansa na Oo, tama. normal looking person lang sa kanila. Di ba, sabi nga ng iba, si Liza Soberano, gandang-ganda tayo, pero parang normal looking person lang yan sa ibang bansa. Si Sam Milby, gwapong-gwapo tayo sa kanya, pero ang totoo, De, joke lang. ay Pablip na lang ako nun. gago! Pablip ako nun, ha? Ito mag-edit. Walang edit to gago. Wala. Tangina.
Gago, may magpapapicture sa'yo, Sir Jazz, nakikinig ako Madyang Chismisan, tangina mo. Tang ina. Ikaw yung ano, homophobic na joke lang. Tangina, nawala tuloy yung punto. Hindi, yung Yan, punto. oh, tama. Yung sa Milby, hindi naman gwapo sa ibang bansa. Pero ano ba sa tingin mo? Talagang super friendly lang ba talaga tong si, ano? Super friendly lang talaga tong si Philmar? Or Ah, ay leaning na talaga kasi. sa matapang siya? Babaero ba siya? Kasi hindi lang ito yung unang beses na nachismis siya na ng bababae, di ba? Hindi ko alam eh kung may record pa siya nung una ba, meron pa ba? Meron nung huli, yung kumakalat na video na parang medyo tipsy-tipsy na sila na parang masyado siyang malapit dun sa isang girl. Yung parang yung mga action nila is parang pag nilagyan mo ng mali siya is mukha sila naglalandian. Yun yung mga Pogi kasi. oh, Hindi, sabi nga nung kasi girlfriend mo hindi pogi. siya yun. Para sa'yo, gwapo. Di, ano kasi, hindi man tayo ganyan sa kanya kung hindi naman si Andy yung, ano niya, fiancé niya, di ba? Kasi bilang Ah, lokal sa Siargao, ganun ah. naman talaga yung mga yan eh. Hindi lang Ay, talaga oo. natin, ba't di nakipaghiwalay si Andy kung talagang cheater to si, ano, si Pilmar? Pero maganda yung puntong ni-raise mo ha. Yung mga lokal ng mga beach. Mm. Yan yung mga fuckboy talaga eh, no? Oo, sila talaga. Hindi Ay, nasa namin din, Boracay. pero Dami ko nakikitang ganyan. kung malulupit yung lokal dyan, kasi alam na nila yung galawan dyan, tayo na dyan na sila pinanganak eh. O, alam nila kung paano mo-hook yung Pinay versus sa foreigner. Dami ko nakikita dyan pag mga nag-adventure ako sa mga ganyan na nakaka-hook up sila ng mga Diba? yung mga alam mo yung mga foreigner na out for adventure na Oo. actually win-win situation din kasi it's a story to tell din para do sa mga foreigner na puta I hooked up with a cute island boy na Mm. ganito. Napogi din para sa mga kaibigan o kakilala niya. Yung I mean, terminal, 'di ba yun yung ano nga yung cafe diyan sa may Makati na puro exotic, Cafe Adriatico ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan. Yung nasa ilalim ng billboard na bakit? cafe diyan Paano, sa. paano exotic siya? Nandun yung mga pugad ng mga exotic girls na humuhook up sa mga puti. Ang daming ganyan sa ano eh, sa Cebu eh, sa Bantayan. Puta. Not that there's anything wrong about it, ha? As in, enjoy nila. Yun yung hookup nila eh. Kanya-kanya silang Tama preference eh. naman. Balik tayo dun sa Siguro kaya madaming, kung oobserbahan mo yung buong senaryo, ang daming kumampi kay Andy kaagad. Ah, Kasi, number one, sa Philippine culture, yung mga babae talaga kadalasan ng kinakampihan ng mga tao pag nagkaroon ng breakup between ah, famous celebrities. Laging talo, talo lagi diyan ang kalalakihan. Case in point, Daniel Padilla, Catherine Bernardo, ang simpati ng tao na kay Catherine. Irregardless kung ano yung circumstances. Kay, sino pa ba mga naghiwalay na recently? Si, ano, dahil sa, James Reid tsaka ano, ang simpatya na kay Nadine, Nadine. etc. etc. Hindi ko sinasabing lagi most of the time. Pero ito kasi may special sangkap, rich, white, famous celebrity. Iniwan ng lahat para makasama ang kanyang island boy lababut. Mm. Kumbaga dun pa lang pinapakita na putan laki siguro ng putoy-toy ni Filmar para iwan niya ang lahat. Nasa peak ng karir, masasabi pa natin na medyo nasa peak pa ng karir si Andy nung sumama siya kay Phil. Oo, kasi ang alam ko dyan, may mga projects pa sanang pending si Andy kaso hindi niya nagawa kasi. Kanya, pinili niya dun eh. So ibig sabihin, mahal niya talaga si Kuya Boy. Si Kuya Filmar mo. Para iwan niya ang lahat, the luxury, yung fame, and everything na nandito sa Manila para sumama kay Phil. So ibig sabihin yun, dun palang TNP, tunay na pag-ibig na kagad yun, di ba? Or malaki talaga. Ikaw ba kaya mong Ikaw lang. Bakit? either tunay na pag-ibig o talagang malaki lang talaga Oo. ang pagmamahal ni Filmar, no? Ano yung tanong mo? Pagpalagay na natin, it's the other way around. Nakakita mo ang tunay ng pag-ibig mo. Nasa isang remote island of the Philippines. Nasa top of the food chain ka. Pagpalagay mo na ikaw na ang headliner ng Comedy Manila. Ikaw na ang headliner ng Comedy Manila, kakalabas lang ng iyong Netflix special
na tinawag na ang title ay vegetarian, Batanggenyong vegetarian. Ay, ano? Batanggen yung vegan. Batanggenyong vegan, yun ang Netflix special title mo. Na nag-number one sa Netflix, tinalo ang Incognito. Tapos, sinabi sa'yo ng taong mahal mo, Jasper, nakikinig ako ng Macho. Sinabi sa'yo ng taong mahal mo is ano, Jasper, kung talagang mahal mo ko, tira ka na dito sa ganitong remote island. Oh, iiwan mo ba ang lahat? Oo naman, bakit hindi, di ba? Di ba? Kung talagang tunay na pag-ibig eh. Kala Kung ko malaki. God. Basta malaki. Sawa Basta, yata yung tingin ng katabi mo sa'yo. Pero willing ka. oo naman, kasi yun nga eh. Ngayon dito pa nga lang sample sa Batangas, parang pagtungtong ko ng high school, umalis na ako dito eh. Ano na Oh. ako na medyo malayo, Laguna. So, Tayo na mo, magkadikit lang yun eh. ay, magkadikit lang ba yun? Parang Ay, Pasig to Makati lang yun, di ba? nakalabarson pa din eh, no? Katabi lang, no? So, hindi mo man lang inalis na sa Calabarzon, brad eh. Pero kasi, di ba, nung naglaguna ako, no? Oo. Ano eh, medyo, alam mo yun, probinsya siya, pero, Iba na yung lingwahe dyan, di ba? Kaya nang alae. oh, so, tapos, nung nag-college ako, yan na, nagtrabaho, nag-Manila ako, Max, mali na na. nag-Makati. Tapos, parang na-trip ako bumalik ulit dito. Doon ko nakilala yung girlfriend ko. Hindi na ako alam mo yun, hindi na ako nag-umalis. Dito na ako nag-settle. So, Eh, kung ikukumpara talaga, anong tawag mo doon? TNP? tunay na pag-ibig. Yan. Akala ko Pepe eh. Pero, Tambok ng pepe. ayan, yan, pwede yan. Tang, taka na, nalilis tayo Kanina sa edits ni Pilmar Titi Tambok na ng, peke. ha? Ay, nako. Kayo, ano ang TNP nyo, guys? Sige, message, Oo nga, i-comment nyo lang sa comment comment nyo sa section. Spotify. Hindi na kami magbibigay para sa inyo na yung iba. So ayun, Oo. no, kung tunay talaga ang pag-ibig ay sa tingin ko ay hindi hadlang ang ano ba? Hindi ko din alam eh. Pero yun nga, willing kang i-give up ang lahat para sa mahal mo. Yeah. Sabay tingin sa gilid ang puto. Nakabawi ako bigla, alam mo yun. Yeah, alright. Pero ito, sige, balik tayo. Jowa. Jowa natin or Mm. fiancé natin, may best friend. Ano yung gagawin nung jowa mo o nung fiancé mo na ikaka-bad trip mo? Ano yung equivalent ng 224 para sa'yo? Kasi parang yun yung na isa sa mga naging trigger points nung laban nila eh. Nung putya, nagpatato ng 224. Wala na, ipopost na kita sa social media. Kasi ang sabi ni Andy, bukod lang daw pala doon, may mga payo din na parang tuwing mag-aaway sila ang payo lagi kay Kuya Boy hiwalayan mo na yan, hiwalayan mo na yan. Or Inglesera pala si ate girl, ano, break up with him, ganun. Hey, his name is Chico Garcia, And his name is Gino Killiamo. and together we are Only Fun! That's right, for only $12 a month. Ah. Joke. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever, really. Whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors. And of course, infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Ahas kasi talaga to si ano eh, no? Yung foreigner. Titi. Ah, pero di ko, kasi di ba may mga kaibigan na rin ni Andy na nagsasabi daw na huwag mong ilapit dyan si Phil kasi nga Oo. at yung asawa ko, ano niya, tiniti-NP niya eh. So, Oo. sa mga ganun. May limitations kasi, okay na din ito ni Phil eh. Tangina nagpatato pa nung tutu for ang putik. Oo, 224 pre. Labo eh, no? Parang ano bang katumbas? Sabi mo nga hindi niya alam ibig sabihin ng 224. Akala Kaya niya sa waiting lang yun. ano kaya yun? Nag-ano kaya sila, no? Hindi, patatuan 224 tapos 226 yung sa akin. Nauna si Phil tapos pagkatato, ba tayo parehas? Ganun kaya yung palusot niya. Puta, ang labo eh. Dapat inalam niya din muna eh, no?
Hindi niya alam yung ibig sabihin ng Toto. Yun ang lusot natin. Hindi niya alam yung... Phil, kung nakikinig ka, yun na yun kami. Sorry. So, tanga na, nag-assume na naman tayo na ganun siya mag-sorry ah. O sige, imagine mo. Pare, mag-google ka ng picture ni Phil. Guys, kayo. O yan Hindi na pikit ngayon. Pwede naman yun, di ba? Habang nakikinig na Spotify, minimize nyo. O, Google nyo ngayon. Picture ni Philmar. Yan nga, the picture ni Phil. Philmar, ano ang apelido niya? Philmar Alipayo. Hindi ko alam sa kanya eh. Philmar Alipayo. Google nyo. Ano. Yan. Oo nga. Yan. Punta kayong images. Ngayon, walang halong paghuhusga sa akin Imagine niyo kung paano niyo sasabihin sa inyo yung salitang sorry. Oo, tama ka doon. Oo nga. Sige na, gano'n ka lang mag-sorry, Phil. Pero ito, may update. Ang bilis. Ito yata isa sa pinakamabilis na namatay na away sa internet eh. A few days after that, bati na sila. Nag-live, no? Nag-live. Tapos una na-picturean sila na magkasama kumakain sa restaurant. And nag-post na rin si Philmar. Pare, in fairness yung post ni Philmar, English. It all went way too far and should have been handled in private. Okay na kami. Sanan okay ra kami. Tapos nakasmile na sila. Kaya yan, bati na sila. So, happy ending. Pili ko talaga binura yung tattoo dyan eh. Ayun, may chismis nga eh. Ano ba, kasi nang hindi ko talaga alam eh. Fake news ba na binura yung tattoo? Kasi parang Pili ko naman. tuloy siya, tapos pinlansya ni Andy yun eh. Tagin ang hirap, plinansya. Parang nag-a-apply lang sa trabaho. Di ba ganun dati? Oo, tapos magbubukol-bukol, magke-keloids ang tawag nila doon. Alam mong mahirap kapag may tattoo ka na pag may keloid na tattoo ka na korting bungo. Oo. Pare, laki ng bakuna mo gago, tattoo yan, binura lang. Alam mong puta, pinili mo ang magkaroon ng trabaho kaysa sa maging rocker dude. Hindi na panindigan eh. O kaya Yossi, di ba? Yun ang mga pinangpapaso dyan dati, no? Plancha Sakit o kaya nun. Yossi. Pero Or kung yung ako, plancha na lang eh, no? Bota, may kaalala akong ganyan eh. Alam mo yung sa Guardian? Ano yung sa Guardian? May tattoo silang triangle sa braso, di ba? Yan, meron silang tattoo dito na GL. GL? Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun. Guardian lang? Hindi ko alam. Parang ganun. Gago! Tapos may kaalala ko yung suka lang yung pinambura, tapos plancha. Puta, gano'ng kasot yun. Ano sa suka ang pinangbura? Oo, parang dalagyan muna ng suka. Hindi ko rin alam kung anong bakit nabura scientific ng explanation. suka? Hindi kasi pinlansya. Di ba may tela, sinawsaw, dinamp daw muna sa balat. Yung tela, Okay. tapos na may suka. Tapos, doon na daw pinlansya. Parang sa isip ko doon, bakit kailangan may suka, di ba? Di ba pwedeng recta plancha na? Tapos nag-keloid siya. Ang laking bukol. Ang ina. Para lang makapag-apply sa work. Tanggal ka agad after 1 Oo. week. Hindi nga siya na regular alam ka. Joke. Hindi na regular po. Kawawa. Yung tattoo mo regular na, ikaw Oo. tanggal ka na. Tanggal ka. Wala akong 6 months. Hindi pa gumagaling yung sugat, tanggal ka na. Nagnanana na pa no? Guys, di tayo. Ay, no. Ito ginugoogle ko wala lumalabas na meaning Alin? GL tattoo. Yung Guardian. Hindi ko din alam kung anong GL. Ang inang Guardian meaning. Lady. Ewan ko. Guardian Lady. Guardian lang ang puto. Pero masaya ka naman na nagkabati sila. Hindi ka naman umasa na makakadaupang palad mo si Miss Andy Eigenman. Masaya ako para kay Andy. Pero mali pa rin kasi yung ginawa ni Filmer eh. Parang dapat aware din siya na yung sa mga ganung bagay. Mali na agad yung tattoo. Alam mo yun? Sana maging lesson kay Filmer na maging considerate siya sa iisipin ng kanyang partner. Mm-hmm. Lalo na mag-fiancé na sila. Tsaka babae yun eh. Alam mo yun? Parang buti sanang lalaki yung tropa-tropa to. Or 6 sila. Alam mo yun? Parang 3 kaming may ganyan. Pero ikaw pre, best friend mo, inaya ka. Pare, patatu tayo ng 25. 25? Ano, bakla ka po. Joke lang. Joke lang. Chuchupain mo ba ako, Brad? TNP. Basta TNP. TNP na, Brad eh. Tigas na penis ko sa'yo, Brad. Ganda. Dagdagan na naman. Siguro, basta madami kayo. Kasi pag-usapan namin ng best friend ko yan eh. Parang,
Uy, bukla. Bukla. Hindi, parehas ka maraming tattoo nun eh. Kaya parang, Ayun, ang ganda palang isang punto 'yon, pre. Mababawasan yung meaning nung 224 tattoo kung tattoo kind of people sila, 'di tama. ba? Kasi mas special yung tattoo kung yun lang yung tattoo mo. Pero kung ikaw yung tipong si Armando, kilala mo si parang Armando, 'di ba? Lahat pinapatato eh, no? Oo, may SM sa mukha, may mga Full ibang pals, cool. Nagpatattoo ba siya ng cool pal sa mukha? halikod. Sa likod. Hindi na siya ganun ka-special. Though, syempre, it's still a big thing na magpatattoo siya ng ganun. Pero, kung nagpatattoo siya ng 224, hindi siya kasing sakit siguro para dun sa partner niya na, kasi kung ano-ano pinagtatattoo nitong tao na to sa katawan niya eh. Meron nga, may kilala ko, may tattoo, may electric fan, ganun, di ba? Mm. So, hindi siya ganun ka-special. Parang it's a normal day-to-day thing lang sa kanya na trip-trip lang. And FYI hindi siya nagpaalam, putang ina. Yun ang tanga. Di ba? Kaya nga ang sabi ko sa'yo, either tanga o napakatapang niya lang talaga. Yun yung pagpipilian mo eh. Na Doon parang pa lang mali na eh. matapang siya na parang, ba't ako magpapaalam? Ako ang hari ng, ako ang ang hari ng tahanan na to. Ako ang haligi. Mhm. Ba't ako magpapaalam? Or, ay kailangan ba nagpaalam? No, yung ganun nga eh. Hindi kasi natin mabasa din yung mga taga-probinsya kasi siya eh. Pero hindi ko na ano I mean, Takina mo, baka kasi ganun nakakatatlong lang. sabi ka Ay, na eh. sorry. Baka ganun lang siya mag-isip. Alam mo, Probinsya din tayo. valid sa tayo kasi nasa probinsya kami guys. So, Pwede nating i-bash. hindi Kasi naman pwede. taga-probinsya rin kami. Hindi naman sa i-bash, pero alam mo yun. Meron May kaming, probinsya card tayo. May probinsya card may tayo. card kami para sabihin yun kasi alam namin yung mga galawang dodong eh. Ay, putang Dodong, ina. I mean kasi lalaki siya, di ba? Mali na. Yun na yung mali eh. Kasi hindi tayo Bisaya. Sinabi natin yung dodong eh. Walang dudong sa Batangas. Ano bang normal mama name diyan? Mama na eh. Pero sa mga bata kasi utoy eh. Utoy, utoy. Dito pst eh. Tangay, ang ganda. Pst, dito. Tattoo tayo, tutupo. Yung malamboy eh. Sit lang Uy. eh, no? Uy. 224. Yan na ngayon. Pero eto, doon na tayo sa uli. Medyo late na yung payo natin kasi si Philmar at si Andy. Yun nga. Okay na eh. Okay na sila eh. Pero ikaw, ano yung tingin mo, nagpatattoo ka na? Andiyan yung tattoo mo, Brad. Tangina. Paano mo aayusin yun? Like ako halimbawa, si Phil. Oo, parang pupuntahan mo ikaw si Philmar. Uwi ka sa bahay, no choice ka, bahay ni Andy, doon ka uwi. Ano ka makikipagbati kay Andy? Kahit anong sorry mo nun, Brad, andun yung tattoo eh. Araw-araw maalala yun, no? Tutupor ka pa. Feeling ko yung katulad Today, tomorrow, forever, gago. Di ko makakalimutan yung kasalanan mo, gago. feeling forever yung kasalanan mo, gago ha. Pinatato. Sayang ang tato. Sayang ang yun nga sabi nila, sayang ang tato. Teka, nabalita mo yun? Nakulong siya. Nakulong siya. Sino ba to? Sino to? Yung nagpauso ng sayang ang tato. Basta nakulong. Nang halay daw. Ay ka? Oo. Ang na. Pulis yun. Ang dukan mo ha? Anyway, sige. Balik tayo sa sorry, game. Feeling ko ang ipapalusot ko katulad ng palusot ko sa Airmat tuwing may bago akong tato. Pagkadating ko ng sabihin ko, ano bang tawagan ni Andy tsaka ni Pilma? B. Ano ba? Bib. Bib. Tangina, nag-assume na naman tayo ng Bib. Pangsanggol yun, bro. Kaya nga eh. Tangina, kawawa ka, Pilmar ngayon. Tangina mo ha, puro kalokohan ha. Bibi. Bibi. Kami ng tato ba ni Tangina, nag-isip pa kayo Tangina mo si Manny Pacquiao yun. Jenke. Ay, nako. Feeling ko sabihin ko na lang pag nakita ko si Andy. Henna lang to. Yun lagi yung sinasabi mong nag-unta. Tangina hena yan. 3 taon na yung hena mo. Kasi nga ibig sabihin niya forever. Kaya di nabubura yung henna ko. Today, tomorrow, forever. Andyan yung hena. Kawawa, Phil. Akin nga yung plancha. Napilancha tuloy. Ay, nako. Pero para sa akin,
kung nagkabati sila, very good. At least yun nga, for the kids, tapos yun nga, matuloy yung wedding. Kasi nga, engaged na sila. Pero parang sa akin, kung lolokohin mo lang Phil, wag na kayo magpakasal. Parang gagaguhin niyo lang yung sarili niya. Kawawa lang kayo parehas. Pero ano ba, pre? Ano bang, hindi ko kasi kilala ng lubusan. Alam ko lang si Phil, ang claim to fame niya, bukod sa pagiging malaki ang titi, pinakamalaking titi sa Siargao. Ano siya, di ba? Surf champion siya. Surf champ siya. Kumbaga, kilala siya dun dun sa lugar nila talaga na Maganda ba pera sa ganun? Siguro kung nandito ka sa labas ng, di ko din alam kung paano kalakaran ng perahan dyan sa, sa Siargao pagdating sa surfing. Paano niya natatapatan yung kakayahan ni Andy? Kasi yun nga, kahit paano, ang iniisip ng tao, na kay Andy ang pera. Kumbaga, everything that they have kay Andy. Pero syempre, kailangan bigyan din natin ng credit where credit is due. Baka mamaya, malaki din yung ambag ni Phil. Ang problema, di lang natin alam kung ano ang ambag niya sa relasyon. Marami yan silang pinagkakakitaan dyan, panigurado. Kasi may mga anak sila, hindi naman papayag yan si Andy. At ang nanay ni Andy, di ba? Sumalangit nawa kung nabubuhay pa. Hindi papayag yan na, paano? Pag-usapan nila mag-ina yan, tayo na, paano mabubuhay doon? No? Sino ba yung lalaki? Ano bang... Tapos yung kapatid pa nito, mga badass din yung kapatid nito, yung mga Eigenman. Mga Eigenman. Hindi papayag yung mga yan na. Nakakatakot kaya yung itsura ng mga yun. Pero mababait yun. Si Ryan. Ryan Eigenman. Ay, nakatakot. Hindi niya yata kapatid si Ryan, pinsan niya yata si Ryan. Hindi, mag-ano lang ang sila. Ang kapatid niya si Gabby, di ba? Pero pwede na yun, basta second cousin. Ano yan, may pinagkakitaan yan, panagurado. Either may small business yan doon, o talagang may endorsement pa ba si Andy? Feeling ko meron pa naman kasi active pa naman yung mga social media niya. Well, hindi na yung mga tipong commercial sa TV. Mga tipong posting sa IG. Sa IG, sa TikTok. Ganun na lang nakuha siyang mana sa nanay niya, siguro. Meron yun, panigurado yun. Kasi feel nga lang talaga medyo questionable kung anong source of income ni Phil. Kasi kung surfing lang, ano yun? Ano ba? Anak, may pasalubong ako isda. Ganun ba? Hindi ko alam Magaling daw mag-drive si Phil. Magagit lang. Driver pala ni Andy, no? Babe, saan tayo punta, babe? Ang kawawa. Ang ina na pa ka. Hindi kasi pare, ang dami kasi siyang sasakyan, kaya magaling siya mag-drive. Okay. Anong owner? Ewan ko dahil nasa Siargao. Nag-assume na ulit ako. Owner sa Cavite yun. Cavite ba yun? Oo, nandun yung, yung Cavite is the owner capital of the Philippines. May kasama pang shabu. May kasama. Tapos yung upuan, may sando na ng basketball. Jersey, tapos dun sa harapan, may posas. Police pala ang buta. Tapusin na natin to. Basta ang Machong Chismisan, especially ang Machong Chismisan na special episode with Jasper, ay masaya na nagkaayos na ang pampalang Andy Eigenman at Philmar, Happy for them, but dun sa family. Kasi may mga anak na sila kailangan talaga nila ayusin yan. Pero hindi ibig sabihin nun, tayo na pwede ka na magloko kasi pwedeng maayos dahil sa hindi Okay. So Phil, dapat ayusin mo naman, Phil. Kaya nga po, yung mga life decisions mo, puta, papatato ka. Hindi ko alam, kala ko 226 yung kanya Ano ito? Sorry ano ibig sabihin ng 226? Hindi ko din alam. Tingnan natin baka meron 226 tattoo meaning. Tingnan natin kung meron. Wala. It depends on the person's significant meaning of that. Baka CVV talaga ng credit card yon para hindi makalimutan ng babae. Ang bobo. Pinatato. Tapos sinabi, I lost credit card. Bagyan po namin kayo ng bagong card number sa likod. Wala na. Tangina. Pwede po ba mag-request? 224 pa rin 224 dapat Mali. Hey Jasper, ano abangan nila sa'yo? Kailan ba yung nito? Friday. Baka hindi naabot. Ayun, naabot pala. Punta kayo bukas. May show ako. Bukas na. Bukas Wednesday? Hindi, bukas ng February 15. Kasi Friday okay. Abot pa kayo Las Piñas sa EDSA ng South. So, dyan classified. Wasakan ng puso. Pare po tayo. Title yan, di ba? Kung puso. Single Sinong headliner niya? Si RA tsaka si Emil Buenaventura. Ay, si RA. So, kung nakapag-date na kayo nung misis nyo ng 14, isama nyo yung kabit nyo sa 15. Yan. Yeah.
Yan, Sama ganun mo si ka. Titi. So, Yan, Pilmar, sama mo si Titi. Si Titi, sama mo. Para tutupor kayo. May discount Wala kayo bang show sa ng akin. February 14 para kay Andy? Parang meron ata pero hindi ko show yun kaya hindi ko ma-promote. Hindi ko rin maalala ko sino. Pero alam ko Pero yun may nga, show ng 14. pero malamang. So, check out nyo na lang yung Comedy Manila PH para Mhm. sa schedule ng mga shows nila. Yes, Lagi thank naman you. yan updated naman lagi yan. Pero, definitely, pinapakinggan mo to ng February 14. Kung paglabas nito, wala ka pang gagawin ng February 15, puntaan mo na yung Comedy Oh, Manila lalo PH, kung bili ka na taga ng South ticket. lang kayo. Oh, tulad ko, Geng pinunta ako Open sa... Mic. Hindi, ano siya pala, Geng Open Mic produce. So, wala siya sa Comedy Manila. Pero Wala. yung PM nyo na lang yung Geng Open Mic. Ako din ang may hawak nun. So, Okay. dali lang. Ano pa ba? Promote ko na din yung kay Mark Llamado sa Sige, March March. 8. March 8 pa to ang first ever headlining show. Ay, special pala ni Mark Llamado sa Classified din sa BF Resort sa may Las Piñas. At sa mga kabatang natin dyan sa Batangas, mga ka-MC natin dyan na taga Batangas, meron pang Cool Pals show ng April 25 na sold out yung April 26. So yan, mag-open tayo dyan ng 2 days sa Cool Pals. So kung makabili pa kayo ng April 25, check nyo coolpals.ph ata, coolpals.com. Ganun. Basta, yun. Yun lang. Yun. 25%. Mga pare pala. Siyempre, 25% podcast na naglalabas ng bagong episode tuwing trip. Kung kailan ko trip pa. Pag Pwede ka, batiin na natin, binati mo na yung 25%, batiin na rin natin yung ibang mga kaibigan nating podcast tulad ng Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, Pinoy Mimiology Podcast, 25% podcast, syempre yun nga, yung 25% ni Jasper, 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, yung Fanboy Chronicles Podcast, Hobby Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, saka yung Tatayhood. Check out nyo rin syempre yung kaibigan namin ni Jasper, walang iba kundi si Kislot Chronicles Podcast. Yan. Oo. Tapos syempre yun nga, kanina yung mga binati ko, yung mga Patreon natin, si Darwin Busuego, si Jun Magpuyo, si Jimbo, si Camille Serio, si JM Kayabyab, si March D, si Joey and Marvilla, saka yung Hobby Podcast. Andyan din yung Ketorific PH na tumutulong sa akin sa aking napakasayang weight loss journey. At saka syempre, ang patron ng mga Patreon, si Len Mackenzie. Kung nagustuhan nyo yung aming podcast, pwede nyo kaming i-follow sa Spotify at sa mga social media pages namin. It's Showbiz Bro sa lahat ng social media platforms, saka Machong Sismisan sa lahat ng social media platforms. Pag marami kayong pera at gusto nyo kaming supportahan para makagawa pa kami ng maraming content, pwede kayong mag-subscribe sa aming Patreon. It's patreon.com/Machong Sismisan. Yan. Yun. Sobrang saya ng episode na to, pre. Saya nga. Na-miss ka namin dito sa Machong Chismisan dyan. Sana mas mapadalas ka ulit dito sa amin. Ako din na-miss ko mag-record eh. Mas nauna pa to sa sarili kong episode. Inago ko yung ulit ako, oras niya, sorry. guys. Inago ko yung oras niya para sa sarili niyang podcast. Pero dyan, Actually, wala din naman akong episode na i-record pa pero yun, thank you Makoy pare. thank you. Actually, regular ka na dito. Dapat di ka na Oo nga. nagte-thank you pag napupunta ka dito. Ilang beses na yun, no? Pero Anyways, masaya lagi. Anyways, yun po ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasi napag-usapan natin ng buhay ni Miss Andy Eigenman at saka ni Philmar. At sobrang happy namin na nagkaayos po kayong dalawa. Sana, Phil, ayos-ayusin mo na yung buhay mo at maging pasayahin natin. Lagi yung tatandaan na happy wife, happy life. Anyways, kasama natin sa episode na to si Jasper Reyes na lagi nagsasabing, basta driver, sweet lover. baby. At ako nga po pala si Makoy Pare, your showbiz bro na lagi nagsasabi, lagi niyo tatandaan ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.